Alam niyo po mga kaistorya, pag nagkataon, pornada ang sahod nitong mga pro-China vloggers kasama na yung mga trolls na sinasahuran ng China. At para masahuran sila, umano, ay gumagamit ng sindikato ang China. Yung sindikato na yon, sa kanila po nanggagaling yung pera na ibinabayad dito sa mga tinatawag na modern makapili. Sino bang may sabi niyan? Isang mambabatas na kilalang kilala mismo. Kamukat-mukat mo, ito pong napakalaking halaga ng pera na dala-dala ng 6 na Chinese at 5 iba pa ay nakumpiska ng mga autoridad. Alam kong nabalitaan na ninyo ang tungkol dyan pero hindi yan mismo ang ibibigay ko sa inyo. Ang ipapakita ko sa inyo mismo ay yung pong sinabi ng mambabatas. May video po ako mga kaistorya ha. Puntaan ko muna yung pera na yon kasi mismong Armed Forces of the Philippines ang nagsabi na posibleng gagamitin po yun ngayong eleksyon. Mabuti na lamang po na kumpiska. So subukan pa nilang ilusot ha, from Mactan papuntang Maynila. Dito muna po tayo mga kaistorya sa sinabi po ng mambabata si Representative Ace Barbers ng Surigao. Ito na ha. Pakinggan ninyo at panoorin ninyo. Lahat ng ito, Mr. Speaker, ay nangyayari kasabwat ang marami nating mga kababayan. Yung binabanggit doon na lahat ng ito, inisa-isa. Yung pangwawalang hiya sa atin ng China sa West Philippine Sea, maging yung Pogo. Ituloy po natin. Ang pinakamasakit sa lahat, Mr. Speaker, mismong mga kababayan natin ang nagtatanggol pa sa kanila. Meron sa ating paligid ang mga tinatawag na mga bagong makapili. Sa pansariling kadahilanan, mariin nilang sinasabi na walang masama sa ginagawa ng China sa pag-angkin ng mga teritoryo natin at dapat daw ay makipagdialogo tayo upang malutas ng mahinahon ang usaping ito. Ang masaklap doon mga kaistorya, hindi lang yun ha ang sinasabi nitong mga pro-China na ito. Sinisira nila ang gobyerno at ang kasalukuyang administrasyon at sinisira nila ang Amerika sa mata ng taong bayan. Para mga kaistorya, palabasin na walang mali ang China, na puging-pugi ang China. Diyan palang kitang-kita na pagtatraidor po yan sa bayan. Ituloy natin. Hindi ba nila nakita ang ilang beses na pakikipag-usap natin sa mga leader ng China? Ano ba ang naging tugon nila? Iisa lamang, amin ang buong karagatan, pati ang buong Pilipinas, amin yan, base sa historic rights. Yan na nga po yung sinasabi ko noon pa mga kaistorya, na kahit tayo pumanig, kumampi, umanib sa China, mananatili pong hindi po aatrasan ng China yung illegal claim nila sa West Philippine Sea. Kakamkamin at kakamkamin nila yan dahil nga po doon sa tinatawag pong napakalaki po mga kaistorya na kanila pong goal, yung global dominance at saka po yung military purposes po dyan sa West Philippine Sea, sa buong South China. Tingnan nyo ang nakarang administrasyon. Ilang beses ko na bang sinabi na itong nakarang administrasyon halos lahat gusto na ng China, ibinigay na nila. Umalis ba ang China? Iniwan ba nila yung kinamkam nila? Ibinalik ba nila sa Pilipinas? Hindi po. Tingnan ninyo. Umalis ba ang China? Hindi. Kaya tama lamang ang ginagawa ng administrasyon. Ang masaklap, mga kaistorya, may mga modern makapili. May mga pro-China vloggers na binabaliktad. Inaapi na tayo, winawalang hiya na tayo, ninanakawa na tayo na nga yung api, tayo na nga yung agrabyado, tayo pa yung minamasama nila. Anong klaseng mga Pilipino yan? Diyan ba kayo maniniwala? Diyan ba kayo kakampi sa mga yan? Mag-isip po kayo. At ang gusto ng China ay ibasura nating an arbitral award bago nila tayo kausapin at harapin. Kung kaya naman po, Mr. Speaker, ako ay nananawagan, lalo na sa inyong mga bayarang trolls at vloggers who until this time prefer to take the side of China. Kita ninyo, mga bayaran po, binabayarang mga vloggers at mga trolls. Binabayaran ng China. Let us all unite, set all our sights towards the enemy,
and have a common narrative for our freedom, sovereignty, and love of country. Hindi po tayo kinakailangan makipagdigmaan sa China upang mapanindigan natin ang ating mga karapatan. We only need to speak with one strong voice, take a common stand, a strong conviction, believe in ourselves, not for our individual selfish interests, but for the country, for our people, and for peace and prosperity of the future generations. Huwag na kayong biglaang magpanggap na experts in international law o kaya biglang naging magagaling na mga political analyst o kaya biglang nabuhay ang matagal nang nananahimik na karir sa media at biglang naging expert analyst. Meron akong kilalang ganyan. Siya ay self-declared scholar. Scholar daw siya. Eksperto daw sa foreign policy, kung di ako nagkamali, international. Tapos ang binabanatan niya ng binabanatan, Amerika at administrasyon ni PBBM. Oo, pinapapugi niya, pinagtatanggol niya ang China. Mag-isip kayo ha. Lahat ay naging desusi, Mr. Speaker. Makonsensya naman sila. Makonsensya naman sila. Ano yung ibig sabihin lahat naging disusi? Pag sinabi mong kasing disusi, may kumukontrol sa mga yan, may nagpapagalaw sa mga yan. Ang kapalit ng pera-pera nyo ay ang buong bayan natin. Kayong mga trolls at vloggers na binabayaran ng mga sindikato ng China. Ayan na. Sindikato ng China ang nagbabayad pala sa kanila Magsasalita ba, mga kaistorya, ang isang mambabatas nang walang binabasihan, nang walang hawak na impormasyon? Imposible yun. Tuloy natin. Alam nyo bang galing sa iligal na droga at pogo ang mga binabayad sa inyo para lamang ipakalat ninyo ang mga fake news? Droga at pogo na sumisira sa ating mga kabataan, kababayan at sa buong bayan. Wala ba kayong konsensya na kasama kayo sa mga sumisira sa ating lahat? Walang konsensya yan. Ang nakikita ng mga yan pera, binabayaran niyang masaklap, galing umano sa pogo at galing sa droga ang ibinabayad ng mga yan. Ang nagpapagalaw sa mga yan, sindikato ng China. Ang pinakaulo si China, mga kaistorya. Pagkatapos meron siyang kanang kamay, sino yon? Yung sindikato ng China, sino yon? Yung pogo at yung mga nagpapakalat ng pinagbabawal na gamot. Galing umano doon yung pera na binabayad dito sa mga pro-China vloggers at mga trolls dito sa mga modern makapili. Oy, si Representative Barbers ang may sabi ha, tuloy natin. Iniintindi ko lang at ipinapaliwanag yung sinasabi niya. Mas naniniwala pa kayo sa propaganda ng China kaysa sa nakikita ng inyong mga mata na kasamaang kanilang ginagawa sa ating mga kababayan. Yung mga illegal na droga na pinapakalat dito sa atin, sa China nanggagaling. Yun. Yung mga pogo, puro pag-aari din nila at kunwari ay totoo. Yung pala ay sentro ng krimen at hugasan ng pera mula sa illegal na aktibidades, lalong-lalo na ang illegal na droga. Grabe naman itong mga expose na ito ni Congressman Barbers, mga kaistorya. Binanggit na po niya lahat. Oo, at may tinatamaan talaga dito ng mga individual sa sinasabi niyang ito. Sa ginagawang ninyong pagtataksil sa bayan, I am certain, Mr. Speaker, that our heroes are turning in their graves. Kung ayaw ninyong tawagin kayong traidor o bagong makapili, patunayan ninyo na kayo ay hindi bayaran ng mga sindikato ng China. Imbes na fake news at propaganda ng China ang pinapakalat ninyo, sila ang kalabanin ninyo. Araw-araw mababasa ninyo ang mga ginagawang pangapi sa atin. Huwag kayong magbulag-bulagan o masilaw sa salapi saan mang galing ang mga yan. Mahalin natin ang ating bayan dahil iisa lamang po ito. Mr. Speaker, I do not believe that China will wage war against us.
Yun din ang paniwala ko, maraming beses ko nang sinabi, hindi ako naniniwalang gigirahin tayo ng China. Hindi kagaya mga kaistorya ng mga ginagawang pananakot nitong mga pro-China vloggers. Oo. Sabi po ni Commodore J. Tariela nung na-interview ko siya, mabuti pa iyang mga vloggers na yun, alam nila nagigirahin tayo ng China, samantalang ang China, di nila alam kung gigirahin tayo, hindi. mga pambubula, pambrainwash, pananakot. Because we sided with our Western allies. This is the propaganda of the bagong makapili. As a matter of fact, we achieved quite the opposite. We are now actually benefiting from the alliance as we have received modern defense equipment, training, and protection. Just recently, we almost surrendered our sovereignty to China and almost pleaded with them to annex us as a May pinipinpoint, hindi man pangalanan, pero ang binabanggit, ang itinuturo dyan, wala namang ibang nagsabi niyan kung hindi si former President Rodrigo Duterte. Biro lamang iyon, sabi niya, sabi ng mga supporters niya. Pero kayo ba'y papayag na biro lamang iyon? Yung sinabi ni former President na kung gusto ninyo, gawin na ninyong probinsya ng China ang Pilipinas, Philippines, province of China. May video yan hanggang ngayon, available yan kahit po sa social media na talagang sinabi niya yun. Naka-live yun ha. It is good that this did not happen, Mr. Speaker. Perhaps due to lack of material time. Mabuti na lamang hindi yan nangyari. Bakit? Baka ka po sa panahon ng China. Aba, sabi ko nga mga kaistorya, yun yung kinakaba ko, paano ka ako kung isang pro-China uli ang maupo na presidente? Paano na kung tuluyan tayong sakupin ng China? Nabanggit din yung pagtulong sa atin ng Amerika na pinapalakas ang armed forces natin. Sabi ko naman mga kaistorya, sige, kanino ka kakampi? Doon sa nang-aapi sa atin o doon sa nagtatanggol sa atin at tinutulungan pa tayong palakasin ang armed forces natin? Si China, hindi tayo tutulungan yan na lumakas ang armed forces natin. Bakit? Aba, magkakaroon tayo ng kakayahang labanan sila Ayaw nilang mangyari yon. Totoo naman mga kaistorya, kaya kayo, magpakatalino kayo. Kanino kayo kakampi? Doon sa umaapi sa inyo at nagnanakaw sa atin? O doon po sa kakampi natin na handang ipagtanggol tayo? Sige nga. Otherwise, we could be engaged in a bloody civil war by now. Swerte tayo na meron tayong Diyos at hindi niya tayo pinapabayaan. Subalit kasabihan nga, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Huwag po tayong tutulog-tulog, Mr. Speaker. Let us be vigilant. Kung hindi, ay baka magising na lamang tayo isang umaga na hindi lang ang Scarborough Shoal ang kanilang kinuha, kundi ang ating buong bansa. With that, Mr. Speaker, thank you very much for the opportunity. Isa lamang po ang aking panawagan, bangon Pilipinas. Thank you, Mr. Speaker. Okay, dun sa sinabing wag tayong tutulog-tulog, maging vigilant tayo mga kaistorya. Ang problema, meron tayong mga kababayan na hindi lang basta natutulog, kung hindi ipinipikit nila ang mata nila mga kaistorya, alang-alang sa kinang ng pera. Ipinikit nila para sa bansang Pilipinas pero nasilaw naman sa pera po na nagmumula sa China. Kaya kayo'y mag-isip mga kaistorya. Sana pumitik sa isipan ng taong bayan ang sinabi na ito ni Congressman Barbers. Bakit ko ba nasabi kanina na maaari pag nagkataon na mapurnada ang sweldo nitong mga pro-China vloggers nitong mga mga trolls na binanggit ni Kong Barbers, mga kaistorya, pro-China vloggers at saka mga trolls na binabayaran ng China na ang pera ay galing umano sa droga at saka sa Pogo, sindikato umano ng China ang gumagalaw dyan. At mga kaistorya, ito mismo sa official statement po ng Armed Forces of the Philippines ay may makikita kayo Kasi nabalita na dati na talagang ang China mga kaistorya na gumagawa ng political interference sa Pilipinas. Tapos nabalita kailan lang na gumagalaw ang China para po makialam sa sistema ng eleksyon dito sa Pilipinas. Di po ba? Binalita nga rin ng mainstream Tapos ito pa mga kaistorya, yung official statement po ng Armed Forces of the Philippines. Ang sabi mga kaistorya dito, basahin ko sa inyo kasi medyo maliit itong may nakapula na ito. This incident raises, ang tinutukoy na this incident ay yung pagkakumpiska ng mahigit 400 million pesos na halaga. Napakalaki nun. Ano yun? Pambayad kaya sa mga pro-China vloggers, sa mga trolls, o pambili ng boto? Ano po sa palagay ninyo,
Comment po kayo. This incident raises serious concerns about potential election-related illegal activities, including vote buying and money laundering. Ayan, mga kaistorya, binanggit ha. Tapos may balita din po si Philippine News Agency, AFP, foreign hands possible in intercepted millions at Mactan Airport. Ako naniniwala ako na yung tinutukoy na foreign hands dito, mga kaistorya, walang iba kundi ang China. Anong sabi pa dito? The involvement of multiple foreign nationals, karamihan doon 6 na Chinese nationals ha. Strongly suggest the alarming possibility of foreign interference in our sovereign electoral process. Kita ninyo, election ang binabanggit. May kamay na nakikialam at nagpapagalaw doon. Ako naniniwala ako, wala namang ibang posibleng makialam, mga kaistorya. Para sa akin lang naman, walang iba kung hindi ang China. Kayo, ano po sa palagay ninyo? Comment po kayo, mga kaistorya. Tapos na ang butuhan. Sana naman, mga kaistorya, ay nagpakatalino ang mga Pilipino, hindi nagpraktikal. Kasi pagka sinabing nagpraktikal, mayroon diyang mga nasisilaw sa kinang ng pera. Wag naman sana. Ano po, damay-damay tayo dito, pati mga anak natin, pati kinabukasan nila, damay dyan. Yan po ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, opinion, kritisismo, mga kaistorya na may papahayag ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari kayong mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. At nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.